Dear Mama Colleen, hello po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Trisha, 36 years old, married already with 1 kid. Mama Colleen, sa kasalukuyan po, nagtatrabaho po ako dito sa Hong Kong as an English tutor for 2 years na. Last year, I was very okay. Normal lang ang buhay ko. Not until may nag-comment sa My Day ko. Ka-winner yung My Day po para sa kaalaman ng mga nakikinig sa radyo. Yung My Day po is yun yung parang short video sa Facebook po. Okay po? So eto na nga Mama Colleen, nagsimula na maging komplikado ang buhay ko sa isang comment sa My Day ko. Actually, hindi ko siya kilala. Pero friend kami sa FB. Nang tingnan ko ang profile niya, bigla kong naalala na siya pala yung nakatrabaho ko noon nung nasa Pinas pa ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Enzo. Sabi niya, palagi niya ako nakikita sa Pinas noon, lalo na kapag nag-aabang po ako ng shuttle. Pero hindi naman kasi kami naging close noon. Kumbaga, he is just a plain colleague to me. 31 years old lang siya, binata pa siya at wala pang asawa. Pero malaking lalaki siya, matipuno, pero hindi siya gwapo. Hindi gaya ng husband ko na presentable ang itsura. Ang simpleng comment sa My Day, nasundan ng chat every day, every night, hanggang sa lumagpas na po ako sa limitation ko. Hanggang sa hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Lumampas ako sa aking limitation hanggang sa hindi ko nakilala yung sarili ko. Sa madaling salita po, nagkakagusto or nahulog na po ako kay Enzo. Oh, no! At ramdam ko na mahal ko na siya. Oh, no! Mahal ko na siya kesa sa asawa ko. Sabi niya, gusto niya daw niyang mag-asawa dahil maedad na siya at gusto na rin niyang magkaanak. Pero paano naman yun? Paano ko ibibigay yun sa kanya na mga panahon na yun? Gulong-gulo ako. Una, may asawa na ako. Nagbakasyon po ako last year at nagkita kaming dalawa. Inuwi niya ako sa bahay nila. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya. Wala pong nangyari sa amin nung araw na yon. Promise, Mama Colleen, wala po talaga. Pero dun ko napatunayan na seryoso siya sa akin. Natakot ako. Natakot ako sa nararamdaman ko at natakot ako sa relasyon na alam kong hindi pwede. Mama Colleen, 2 buwan po. 2 buwan na akong walang communication kay Enzo. Opo, pinili kong idistansya na ang sarili ko sa kanya kasi mali. Maling-mali ang nararamdaman namin sa isa't isa. Naging kami 1 taon din.
Pero nagdesisyon na ako na tuldukan na kung anuman ang maling relasyon na meron sa aming dalawa. Pinili ko ng labanan ang nararamdaman ko dahil pinili kong maging mabuting asawa at nanay sa anak ko. Pero bakit ganun? Sa tuwing nakikita ko siya sa FB, parang unti-unti akong pinapatay ng kalungkutan. Mama Colleen, parang pakiramdam ko, hindi ko na kaya na hindi po siya kontakin. Kami ng mister ko, Mama Colleen, okay naman po kami as a couple. Pero since 15 years na nga kaming mag-asawa, parang nawala na po yung sweetness. Kaya po hindi na nasundan yung anak naming dalawa. Wala pa kaming open up na pag-uusap sa mga bagay-bagay. At wala din po kaming malalim na communication tungkol sa aming dalawa. Parang ang pinag-uusapan lang namin is yung tungkol sa future ng aming anak. Since 14 years old na nga po ito. Kumbaga, hindi siya naging mabuti sa akin before, pero naging mabuting ama naman siya para sa anak naming dalawa. Kaya ngayon po, pinipilit ko po na i-save ang marriage namin. Pero bakit ganun? Habang pinipilit ko na maging mabuting tao, ay pakiramdam ko, unti-unti na akong namamatay sa pagkawala ni Enzo. Na ako naman din ang pumili sa sitwasyon ko ngayon. Ngayon po, nakita ko sa FB ni Enzo na naka-in a relationship na siya. Sa tuwing nababasa ko po yun, para akong pinapatay araw-araw. Ang sakit po. Alam kong mali ang nararamdaman kong ito, pero please, help me. Kasi wala po akong masabihan at mahingan ng advice para po sa aking nararamdaman. Yung pakiramdam ko na gusto ko na pong sumabog, na para na po akong nasisiraan sa kakaisip, napapatulala at naiiyak. Ang hirap matulog sa gabi. Walang araw na hindi ko siya namimiss at walang araw na hindi ako umiiyak. Dahil nasasabik po ulit ako na makita siya kahit sa video call man lang. Bakit ganito? Muli, ako si Trisha at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Alam nyo, lahat talaga po nagsisimula sa isang chat. Kaya kung ikaw po yung tipo ng tao na madaling ma-persuade o madala o mabola, huwag na huwag magre-reply sa isang chat para maiwasan na ikaw po ay magkasala. Lalo na kung ikaw ay taken na. Oh, no. Alam mo ang real talk dito, no? Real talk from day one, kasalanan mo. Oh, no. Kasalanan mo kasi umpisa pa lang, hinayaan mong pumasok sa portal ng kasalanan. Binuksan mo yung pinto, pumasok ka. Na alam mo naman na kapag pinasok mo yung pintong ito, magkakasala at magkakasala ka talaga. Oh, no. Kaya ngayon, nagdudusa ka. So that is the reaction of your wrong decision. Oh, no. So ngayon, no, ano yung dapat mong gawin para makalimutan mo na siya? Kasi yun yung dapat mong gawin eh. Wala nang other way out eh. Hindi tama na ito-tolerate ka namin.
sa kung ano yung ginagawa mong kalokohan ngayon. Hindi para i-baby ka namin at sabihin, kawawa ka naman. Oh, no. Diba? Hindi pwede namin sabihin na i-validate natin na kasi si Mister hindi na sweet. Kaya sige, maglandi ka na sa iba. Hindi po ganun. Ang pag-aasawa po, the sacrament ng pag-aasawa, it is a lifetime commitment. Diba? It is a commitment. Yung love, nandyan lang yan. Yung sweetness, yes, magfe-fade out yan eventually. Pero, commitment siya eh. Kaya ka pumasok sa marriage, sa sanctity ng marriage. Because handa mong i-commit yung buhay mo sa kanya. Ngayon, sabi mo, nabawasan lang yung sweetness ni Mister. Dahil nabawasan yun, hahanap ka ng sweetness sa iba? So, ganun na lang ba tayo, mga bebe ko? Ganun na lang ba kadali para sa atin? Kaya nga yung sinasabi na pinopropose na divorce bill, oo. Wala akong sasabihin kung approve o disapprove ako doon. Ang akin lang siguro, kung halimbawa man na maipasa yung divorce bill na yan, talagang magkaroon po tayo ng matibay na mechanics. Wow, parang laro lang. Mechanics talaga. Kasi paano kung, 'di ba, kung maipasa yung divorce bill, dahil hindi na po sweet yung asawa ko sa akin, magpapa-divorce na po ako. Na parang, yung ba talaga yung valid grounds? Ganun na ba tayo kadali magdesisyon dahil lang hindi na sweet si asawa? Na kapag hindi na sweet si asawa, hahanap tayo ng magiging sweet sa atin? Na kung tutuusin yung sweetness na yun, eventually naman talaga, medyo magfe-fade out and then babalik, fade out, babalik, 'di ba? Parang music lang. Parang music. Ma-hyper yung tugtog sa diskuhan. Maya-maya magiging mellow, magiging sweet. Tapos hyper uli, magwawala, walwalan. So parang ganun lang din naman yun, 'di ba? So, hindi ko lang makita kung bakit. Naiintindihan ko, gets na gets ko. 'Di ba? Valid naman yung nararamdaman mo na yung mister ko kasi parang feeling ko wala na siyang care sa akin. 'Di ba? Yung mister ko naman kasi parang feeling ko yung sweetness niya dati, wala na. Valid naman na magtampo tayo. At bilang isang babae, very emotional talaga tayo. At talaga yung hormones natin, nakakabuang, nakakabaliw. Pero kung yun lang din yung magiging basis natin palagi, so ibig sabihin, magiging cycle yan. Kapag ka yung bago mo na si Enzo, hindi na sweet sa'yo, edi hahanap ka na naman ng ibang magiging sweet sa'yo. And it will never stop. Magiging paikot-ikot-ikot-ikot lang yan. 'Di ba? At ikaw na rin ang nagsabi na he was not sweet before. So bumabawi. Bigyan mo ng pagkakataon. Bigyan mo ng tsansa. Hindi iyong dahil naiinis ka, hindi yung trip-trip lang na sige hanap na lang uli ako ng iba. So balik ako sa anong dapat mong gawin. Labanan natin ang tukso. 'Di ba? Oo, nilalabanan mo na for 2 months. Bakit nahihirapan ka ngayon? Kasi hindi ka pa nakaka-move on. Yun naman yung real talk doon. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. So just go through with the process. It's like breaking up sa jowa mo. I-go through mo lang yung process na yun hanggang sa masanay na yung puso mo na dapat ang puso mo sa asawa mo at sa anak mo lamang. 'Di ba? Normal yung hindi ka makatulog, normal yung natutulala ka. Minahal mo pero mali Hindi talaga pwede. Maling-mali po talaga 'Di ba? So yun, anong dapat mong gawin siguro? Kaya siguro hindi ka makamove on sa kanya because hanggang ngayon ini-stalk mo pa siya sa FB. Hanggang ngayon tinitingnan mo pa rin yung kaniyang social media accounts. So step 1, i-unfriend mo siya. Step 1, i-unfriend mo siya, i-block mo siya, para wala ka nang makita ng bakas ng kahapon niya. Step 2, never stalk him. Kasi may mga tao po na kahit in-unfriend na nila yung tao sa social media, ginagawan pa rin nila ng paraan para lang, alam mo yun, para magkaroon pa rin ng balita sa taong yun. It's either through a friend or kaya gagawa ng ibang accounts. So please, never stalk your ex. Kasi the more na ini-stalk mo pa yung ex mo, the more na nakikita mo pa yung account niya, talagang lalo kang mahihirapan. So yun lang yun. Everything will follow kapag ginawa mo yung step 1.
So yun muna yung gawin natin. Na alam ko, sa step 1 pa lang, hirap na hirap ka na. Hindi mo maklik yung unfriend button, hindi mo maklik yung block button kasi ikaw mismo ayaw mong labanan yung tukso. Ako naniniwala ako, bebe ko, na kapag gusto talaga pong may paraan. Kapag ayaw ay talagang napakadaming dahilan. Okay? Ngayon, kapag na-unfriend mo na itong si boy, instead na makipag-chat ka kung kani-kanino, try mong trabahuhin pa yung relasyon mo sa asawa mo. Having a relationship po, yung pagkakaroon po ng asawa, it is a continuous effort para bumalik yung init, para bumalik yung pagmamahalan, para hindi mawala yung pagmamahalan. Although, paalala po no, itong kwento po ngayon ni Trisha, I hope this will be a reminder po sa mga mag-aasawa. Again, ulitin ko lang, na kahit mag-asawa na kayo for how many years? 10 years, 15 years, 20 years. Trabahuhin nyo pa rin po yung relationship ninyo. Okay? Huwag nating alisin yung kilig, yung lambing, kasi hahanap-hanapin talaga yan eventually. Instead na baka hanapin sa'yo, hanapin pa sa iba at maiwan kang nga. Oh, no. Effort pa rin tayo. Hindi yung parang pag dumarating ka ng bahay, parang wala ka nakitang asawa. Hindi yung kapag birthday niya, wala ka nang paki sa birthday niya. Hindi yung wala kasi akong pera eh. Alam mo, a simple love letter will do. A simple hug will do. A simple I love you will do. Simple nga lang yun, wala pang gastos eh. So yun lang, i-remind natin palagi yung sarili natin na kailangan maglambing pa rin tayo kay mister kung ayaw natin na lambingin sila ng iba. Ganun din kay misis. Kung ayaw natin na si misis, maghanap ng iba. Oh, no. Lesson number 2, kung hindi na po pakilig yung asawa mo, hindi na siya nagpapakilig sa'yo, again, hindi po ibig sabihin no, na hindi kanya na mahal. Dumadaan kasi talaga tayo sa phase na yan eh, yung minsan gagraduate ka sa infatuation period. Oh, no. Diba? Ganun talaga eh, hindi na tayo bata. Kumbaga minsan dadaan talaga tayo na kikiligin ka muna hanggang sa masasanay ka na. But it doesn't mean na hindi ka na mahal ng partner mo. Nagkataon lang na gumagraduate na kayo sa stage na yon. Okay? Ngayon kung hindi pakilig yung partner mo, edi ikaw na lang yung magpakilig sa kanya. Okay? At again, kahit mas lalo tayong tumatanda, try pa rin natin na pakiligin yung asawa natin. Kasi alam mo, ang relasyon natin sa asawa natin, parang halaman lang din yan. Kung hindi nadidiligan, nalalanta. Kaya kung ayaw mo na malanta at mamatay yung relasyon na meron kayo, parang halaman, tuloy ang pagdilig, tuloy ang pag-nurture, para walang maghiwalay na puti sa dekolor. Okay? So yun lang be. Kaya mong labanan yan, maniwala ka. Maniwala ka na kaya mong labanan yan, maniwala ka na maaayos mo pa kung ano yung problema mo sa asawa mo. Ako, real talk lang, masyado ka lang na-overwhelm sa bagong atensyon, sa bagong koneksyon. Oh, no. Kasi parang ano lang yan eh, 'di ba? Matagal ka na kumakain ng adobo, gusto mo naman ng menudo. Gusto mo naman ng sinigang, yung may asim uli, yung nangangagat. Pero, paano kung, halimbawa, maging kayo nga ni Enzo, di kapag ka nawala na yung asim ni Enzo, di hahanap ka na naman ng iba. So, ganun lang yun. Oh, no. Isipin mo palagi, na-overwhelm lang ako sa bagong atensyon. Mali ito, maling-mali. Okay? Yun na lang yun. Again, trabahuhin mo yung relasyon mo sa asawa mo, mag-focus ka sa pamilya mo. Kung ang distansya ang mas nagpapalabo ng relasyon mo sa asawa mo, di bumalik ka na lang ng Pinas kesa nagkakasala ka. Dahil sa isang chat, nagiging marupok ka. Oh, no. Ka-winner, yan po ang kwento ni Trisha na nasa Hong Kong, 36 years old. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron kang sausaw, kung meron ka pang mema, speak from your heart.
sa ating pagbabalik. Ikaw naman ang bibida dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Heart to Heart sa 91.5 Win Radio.